Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko manawagan sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Kasi ang problema kasi natin mga kababayan, bumabagsak na ang ekonomiya natin because wala nang kaba ng bayan, wala nang talagang pumapasok na pera base sa mga specialist na ekonomista, no? So baka the next year wala na tayong lalo na may gera sa US at saka US and Iran, ano. So nagdidelikado tayo sa langis. Pag nawalan tayo ng langis, babagsak talaga ang ating ekonomiya dahil wala tayong reserve na langis, ano. So kung talagang mahal natin ang bayan natin, bawiin na lang natin ang kapangyarihan ibinigay natin sa ating pangulo. Yan ay naayon sa ating batas. Isa na diyan yung People's Initiative, ano. Na gusto natin magkaisa na bawiin na natin kasi hindi na umaangat ang ating ekonomiya at maliban sa mahinang leadership, nagda-drugs pa. Then ngayon ay may problema, hindi niya na alam ang tugunan ang problema ng ating bayan. So bawiin natin ang kapangyarang ibinigay natin sa ating Pangulo. Now, ang hiling ko sa lahat ng nagmamahal sa bayan, wag politika ang isipin ninyo. Ang problema kasi politika ang iniisip ninyo eh. Matagal pa ang 2028. Mahigit 2 taon. Bakit politika ang inintindi nyo? Dapat ang intindi natin mga kaibigan, magkaisa tayo na tapusin itong problema. Now, sa May 11, yun ang ating pag-uusapan na dapat lahat tayo ay lumabas dahil pang 1 taon na pagkidnap sa ating dating Pangulong Duterte. Kung mahal talaga natin ang ating Pangulong Duterte, lumabas na tayo. Kayo mga politician na umiiling ako na tutukan natin itong bayan natin. Huwag niyo tutukan yung 2028. Kasi nga, ang gusto ko mangyari, bawiin natin ang kapangyarihan ibinigay natin sa ating Pangulo. Kasi kung iniisip nyo 2028, ang gusto niya lang maupo sa katungkulan, mahalal ng taong bayan. Pero anong pagbabago ang gagawin ninyo? Hindi natin mababago ang sistema ng Pilipinas. Kung proseso ng 2028, puro corruption kasi yan, corruption. Ibig sabihin lahat ng magkakandidato sa 2028, puro nagnakaw lahat yan. Wala ako isa puwera. Ang tanong ngayon, by 2028, after the election, kaya niya bang resolvehin ang problema? Kaya niya bang mapahinto ang corruption? Hindi. Kahit sino pang matapang na presidente. Si Pangulong Duterte nga, hindi niya kinaya eh. Lumala ngayon ang corruption kay Marcos, di ba? So, nananawagan ako, itong taon ang ating isipin, hindi 2028. Pag 2028, hindi kayo nagmamahal sa ating bayan at hindi kayo nagmamahal sa ating dating Pangulo because once na nabago natin, mapapawiin natin ang Pangulo. Yun ang solusyon. Hindi solusyon by 2028. Ang layo nun. Ang tagal nun. Maraming salamat sa inyong lahat.